of tongues for speaking or interpretation, and demonic tongues. 1. Praying in tongues is a gift whereby the person prays to God in a language which he does not know, by simply yielding to the action of the Spirit. Simply put, it is offering a prayer to God or lifting up your heart and mind to God. Number 2, the interpretation of tongues is not necessarily a word-for-word translation of what was spoken in tongues. However, there are exceptions. We should never place limitations on the Holy Spirit. And number 3, demonic tongues is a language used by the evil one to mimic the gift of tongues from the Holy Spirit. Satan is a master counterfeiter, and he counterfeits everything that is of God and from God. It is for this reason that the Catechism of the Catholic Church, paragraph 800 says, and I quote, "Charisms are to be accepted with gratitude by the person who receives them, and by all members of the Church as well. They are a wonderfully rich grace for the apostolic vitality and for the holiness of the entire body of Christ, provided they are genuine gifts of the Holy Spirit and are used in full conformity with authentic promptings of this same Spirit, that is, in keeping with charity, the true measure of all charisms," unquote. Furthermore, the Catechism of Catholic Church number 801 says, and I quote, "It is in this sense that discernment of charisms is always necessary. No charism is exempt from being referred and submitted to the Church's shepherds. Their office is not indeed to extinguish the Spirit, but to test all things and to hold fast to what is good, so that all the diverse and complementary charisms work together for the common good." Put simply, the gift of tongues is one of the surprising manifestations of the Holy Spirit, or charismatic gifts, freely given to the Holy Spirit for the building up of the church. The gift of tongues is the door or gateway to the other charismatic gifts of the Spirit. The gift of tongues is an external manifestation of our openness to the sovereign action of the Holy Spirit in the innermost recesses of our minds and hearts, our souls and spirits. The gift of tongues is a gift of prayer by the Holy Spirit. The gift of tongues is the Holy Spirit helping us to pray when in our weakness we do not know how to pray. The gift of tongues is praying in the Holy Spirit in words or with melodious sounds as the Spirit enables. The gift of tongues is like an infant in the arms of a loving, cuddling, caressing mother, trying to speak with sounds that only a mother understands as expressions of love, appreciation, and gratitude. The gift of tongues is a wonderful way of praising God as the Holy Spirit enables us. To me, we discern, and I praise the Lord for those who are gifted this gift of tongues. For us, this is for the good of the church. When I think of the many friends we have, the late Monsieur Fred Krekenbeek, the late Father Leonardo Polinar of Pachim, Father Bart Pastor, Brother Bob Canton, Brother Dodong Limchua, Brother Kadjo Tamayo, Sister Faye Barino, many others, charismatic leaders and gifted with charismatic gifts, including gift of tongues. I can only say, praise God. And we know there are many. If there are those ngayabag, no, let's help them. Let's pray for each other
God bless. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksuntan ang kahayan, nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Miyerkules, pitsa 20 sa buwan sa Marso 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ko sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda natong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Lapu-Lapu City, third on GDP per capita list. Sa Super Balita sa Sunstar, choosing nga kawatan sikop. Sa The Freeman, to secure MCWD premises, police help sought. Sa Banat News, sa The Freeman, dulan o sa kagatos kabalay na ugdaw sa dakbayan sa Talisay ug sa Cebu City. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines' success in asserting rights versus China lauded. Sa Philippine Star, Blinken says Philippines and U.S. alliance in hyperdrive. Sa Manila Bulletin, U.S. supports Philippines in asserting its rights. Blinken affirms U.S. commitment to enhance Philippines' economic and maritime capacity. Ug sa Tempo, Senate orders Kibuloy's arrest. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik mo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Ano pa sa babae? Mga kasawa! Doon, hindi mo tinabahin! Wapay ka! Sino pa yun si Victor na tunay? Ano yung mapantay na gana? Sa gamay kinabuhi! Kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung saan nga na to, matuman na to ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mimong tagpare? Kita dito lang. Magid man ang guys, isa may mahimang Monsignor, Bishop ug Santo Papa. Grabe yan, Sana! Santo Papa man yun! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu PDRRMO nagsugod na sa pagpangandam alang sa mga lugar nga sagad dagsaon sa publiko karong Semana Santa. Gawas sa mga simbahan, pabantayan usab nila mga terminal alang sa pagresponde sa mga emerhensya. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nangandam na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa pagresponde karong Semana Santa. Gilaw man nila ang pagdagsa sa mga tao sa mga pampublikong lugar bisan pa man sa grabing kainit karon sa panahon. Matud sa tigbama ba nilang si Wilson Ramos nga sunod semana, i-deploy na ang ilang mga kauban ngadto sa mga terminal sa Sugbo. Kini aron makaatiman sa mga pasaherong modagsa aron manguli paingon sa tagsa-tagsa ka mga lungsod. Naka-coordinate kami sa General Services request ba sila mo assist ba may during sa influx sa passenger. Naagya po na ang start may by 26 siguro 26 to 7 and then until sa Semana Santa. Ipa-deploy na usab ang mga local disaster teams ngadto sa mga simbahan ug lugar nga adunay Via Crucis kun Station of the Cross. At imanon usab sa mga team ang mga Katoliko nga makagiusa sa mga kalihukan sa simbahan karong Semana Santa. Samtang i-deploy usab ang ubang disaster team sa pipila ka tourist destination aron pag-atiman sa mga magbakasyon karong Holy Week break. Pinagi nini makaresponde ang disaster team ngadto sa mga makasinati og kaluya sa lawas tungod sa grabing kainit sa panahon. Necessary mo full force kay na may composite team gana na may medical personnel na sa PNP or BFP force multiplier nato dito tas kay para ang ubang sa dili ma-concentrate dito na sa ang atong mga other emergencies na tabangonon nato sa in case of emergency lang sa mga LGU. Painumdum karon sa Cebu PDRRMO ngadto sa publiko nga magmatngon kanunay sa nagkataas nga heat index pinagi sa pag-inom og daghang tuig og pagpalandong. Biyahe gani vision na okay ang vehicle, okay ang inyong panggamit, then hydrated kita permita mong inom tubig tungod sa kainit. Gia Navarro, CCTN News.
Sa laing bahin creative team sa ika-27 nga edisyon sa Buhing Kalbaryo, may klaro nga waray kabag-uhan sa pasundayag karong tuiga sama sa ilang gihimo sa miaging tuig. Apan usa sa mga angayang atangan mao ang musical play ug ang reenactment sa Passion of the Cross ato sa Biyernes Santo. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Wala kayo'y kausaban sa ruta sa ipaygayon na unya nga reenactment sa Kalbaryo ni Jesus atol sa pagtimaan sa Semana Santa sunod Semana. Matod ni Buhing Kalbaryo Overall Creative and Artistic Consultant Jojo Labella nga sugdan gyapon ang programa dito sa Archdiocese Shrine of San Nicolas de Tolentino sa Barangay Pasil ug Tapuson sa Espina Compound. Ang maong 20 city na katuig nga Buhing Kalbaryo nahimo na kining atraksyon sa mga turista panahon sa Semana Santa. Di na dunay paghimuon nga stage play, isip penitensya, pagpakita sa sakripisyo ni Jesus. And I would also say spiritual refueling. I remember the late Julio R. Cardinal Rosales, if you're familiar with him. This is the best tool, one of the best tools for evangelization, staging sa life and death, passion and death of Jesus Christ. Duwang nila Bella nga karong tuiga himuon nila nga musical play ang reenactment sa Passion of the Cross, kundi na dunay linya nga kantahon sa mga artista nga gikutlo sa Biblia. Gawa sa himuon nga musical play, ang kalihukan dugangan og laing pasundayag apan wala na kaayo muhatag og dugang detalye sila Bella kay alang niya ilang isorpresa ang mga musaksi sa Biyernes Santo. Mga scenes nga according to the biblical accounts, which is very vital sa nga dili lang magpermi nga maura na. Then at the same time, diha man to'y time sa nung panahon ni Sir Al nga doon nasad sila mga songs, mga segmentan alang na music, but this time ang mga characters tagaan na mong lines nga mukanta sila. So more or less it's mini musical. Sila uman nila Bella nga mas mudaghan pa ang mga turista nga mutanaw sa maong pasundayag. Sheriza May Uy, CCTN News. Mga nasunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, makabalik na sa maong dapit tungod kay nahumana ang reblocking. Apan temporaryo ra ang ilang pagtukod silang panimalay tungod kay tukuro na usab ang socialized housing karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Human sa sobra 3 ka buwan, sukad ang mga lumulupyo sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na biktima sa dakong sunog, ang mga lumulupyo makabalik na sa maong dapit. Kini human nga gibutyag ni Mayor Junior Dahong Chan nga nahuman na ang pag-reblocking. Apan ni adtong adlong Domingo, nakikita siya sa mga nabiktima aron sa pagpasabot kanila. Tungod kay nasayran sa survey nga naay uban nga mga nabiktima nga moangkon og tagduha ngadto sa tagtulo ka luna. Matud niya nga dili kini niya ikatugot tungod kay dili na makabenepisyo ang ubang mga biktima. So manang atong yadto pagpaibaw nila nga dili sila tagiya sa mga yuta. Squatter sila unya siyempre ato ang bahinon ang tanan maka masulod sa maong area. Apan ang tukurong mga panimalay sa mga nabiktima temporaryo ra kay karong tuiga lauman nga itukod sa maong luna ang 5-story socialized housing ug 5 ka buildings ang tukuron. So we already talked to the owner of that property. Ang plano probably basig himuon maghimog 5 buildings para sa ilahang puy-an, no? It's like a human settlement, iagi na to sa human settlement sa Disod. Buwaton usa nga formal nang mahatag sa syudad ang 5,000 square meter gikan sa pribadong tag-iya niini ug kinahanglan pang i-amend ang ordinansa sa syudad aron mapatukod ang maong socialized housing. Siguro it's a matter of we need to amend the ordinance because at this time napamantay nakatangag nga moratorium for not no construction of houses, no, kani mga subdivisions including socialized housing. Sa maong socialized housing, kapin 500 ka pamilya ang mapahimutang ug manag-iya na og kaugalingong Pinoy-anan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang relocation site alang sa mga nasunugan sa Barangay Look sa Dakbayan sa Mandawi giandam na. Gitinguhang mabalhin ang mga nasunugan sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Giandam na ang relocation site alang sa mga nasunugan sa Barangay Look, Syudad sa Mandawi. Gilimpyuhan ang bahin sa City o Riverside kilid sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi. Gipaningkamutan nga ma-relocate na sunod semana ang mga nasunugan nga kasamtangang gihikling sa gym ug Cesar Cabahog Elementary School. Ang klase sa tunghaan gipospone aron paghatag og espasyo sa ubang mga nasunugan. Gidili usab sa syudad ang pagtukod og balik sa fire site ubos sa First Bridge tungod giingong danger zone ang lugar. Giandam si Mayor Jonas na temporary relocation site. So, considering, let's grab that opportunity. Kaysa mobalik ka sa delikado na lugar. And, gipasaligan man jud sa tanin ni Mayor Jonas na pangitaan jud og projects kay project man sa ni BBM ang mga housing projects, di ba? So, puhon-puhon, long term, matagaan jud is nagdisenting puy-anon. And that is all the promise of Mayor Jonas Cortez. Ang mga apektadong renters o sharers ang giauhag sa pagpangita og kapuy-an. Kaganinang buntag, dugang cash assistance ang nadawat sa mga biktima sa sunog. Ang ayuda gikan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa buhatan ni Senador Amy Marcos. Na 515 kabok family niya, tanan sila makadawat og 5,000 pesos per family sa katotanan. Wala na katong mga totally damaged or partially tanan atong gitagaan. Mapasalamaton si Kapitan Cabahog sa mga nihatag og assistance ngadto sa iyang mga konstituente. Gawa sa buhatan ni Marcos, pipila usab ka mga senador ang nipadangat og tabang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dulaan 5 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas na sakmit sa Anti-Illegal Drug Operations sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa usa ka drug courier. Kontak giingong anaa sa sud sa Cebu City Jail. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 4 milyon ka pesos kabalor sa illegal nga drugas na nasakmit sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 ato sa gilusad nga bypass operation sa San Valley, Barangay Calamba sa Dakbayan, Sugbo, alas 9:30 gabi. Ang suspitsado gilangan si Jason Formanes, 30 anyos, taga Mahayahay 2, Barangay Calamba sa Dakbayan, Sugbo. Nakawagikan kaniya aga mga dagkong puto sa Kituang Cebu nga motimbang sa 700 gramos nga doon standard drug price nga 4.7 million pesos. Sigon sa usa sa mga operatiba sa RPDEU 7 nga gipaubos nila sa usa ka buwan nga monitoring ang suspitsado. Human sila makadawat og impormasyon may kadabutan sa pagpahiyot ni sa illegal nga drugas. Gingo makabaligya kini sa kakilo nga shabu matag semana dinagihang area mao ang tibok Dakbayan, Sugbo ug mga silingang lungsod ug syudad sa Metro Cebu. Ang iyang kontak na amatod pa sa sulod sa Cebu City Jail nga dakong drug personality nga mo'y manawag kaniya may kadabutan sa paghatod sa supply sa illegal nga drugas. Doon na pangalan ng kapulisan sa mga personalidad o gidakdang mulusad sila glaom nga investigasyon. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao gatong mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita og nabati kagahapon sa atong mga balita sa Sayre 47. Karon arita sa atong mga paghisgot-hisgot, magpasalamat sa day ko sa di pa ko maghisgot. Magpasalamat sa day ko ni Konsehal Randy Gorion ug ni Crystal Joy Felerca sa ilahang pag-uban kaninyo sa atong programa for the past few days. Kay doon na sa tayo mga importanteng gipang lakaw, no? Doon na tayo mga importanteng meetings, unya, dili sad mahimo nga, dili nato adtuon. Arita sa mga paghisgot-hisgot, over the weekend, bisag wa ko diri sa Cebu, doon ako'y daghang mga nakitaan, no? Nga mga updates. Usa na niini ang katong nahitabo nga pagpusil o pagkasikop usab, no? Sa tungod sa pagpamusil, na sikop ang kining Sugbuanon nga rapper nga giila nga si Rage 999, no? Apan ang update ni ini is murag lahi na nga kaso ang iyang maatubang kay kung previously it was frustrated murder, karon murder na gyud ang ipasaka human matud pa namatay ang langyaw nga iyang gipusil atul sa usa ka lamok-lamok ni adtong Marso 17. Namatay kini kagahapon, no, March 19. So, 2 days after the incident, nakalas gyud ang langyaw nga gipusil ni Rage 999, ang iyang tinuod pangan Andrew Salera. Ang American national nga si Michael George Ritchie, nag-edad og 37 anyos, namatay mga alas 6 kagabi adlaw Martes. Kini mo gibutyag sa hepe sa Mabolo Police Station nga si Police Major Romeo Kaakoy Jr.
si Richie napusilan sa abaga ug sa paa. Pero wa man gyud kita ani unsa gyud detalye ani Del na unsa ni Del nagdasa dig armas ang foreigner wala kay kung wala no murag wala gyud ay musamot kabugat ang iyang kaso ani Kel kay wa man daytoy dang armas ang foreigner nya siya naa di ba so medyo malabad-labad gyud atong ani medyo maipit gyud ta aning dapita murag daghan na ba kay nga ipit ron so nada sa kainit sa ulo matud ni Sir Kaakoy nga ilahang i-amend ang kaso nga gisangat nila batok kang range 999 tungod kay kaniadto nga sa nga Tagalog na ako kay naguguluhan na ako so sa unang bahin atong gihisgutan frustrated murder man to ilang gipasaka so karon ilahang i-amend ang kaso ug mahimo na gyud ning murder tungod kay namatay ang biktima. Ilahan na sad ning nailhan sa atong kapulisan ang lalaki nga matud pa nakita sad sa CCTV nga namatid sa maong American National sa wa pa mahitabo ang insidente. Matud ni Sir Kaakoy ila sad ning pasakaan og kaso. So mauna no usa ka sipyat daghan kaayog mahimong epekto sa atong kinabuhi mo nang mas maayo unta nga di magpada sa init sa ulo ba kay lisod kaayog yun. Mao nay leksyon but this time this is a very hard lesson because nakalas gyud ang kinabuhi. I don't think nga sa imuhang paggawa, sa imong pagsuroy, sa imong paglakaw anang mga higayuna nagtuog gyud ka nga mo ni mahitabo. I don't think so kay di ba? So mo nay epekto no. Unfortunately atong mga pahasubo sa kining maong langyaw kay nagurando sa tang paglakaw niya party-party ra gyud ang ginahuna wag gyud siya naghunahuna nga makabsan sa jud kinabuhi tungod aning maong insidente. So mao nay update sa kaso ni Range 999 karon arita sa dugang mga updates bi kaning mga init na kaayo nga mga updates labi pa sa kabahin sa politika dinhis dakbayan sa Sugbo. Nahisgutan ni nako I think last week nga naingon ko nga sukad nga si Konsehal James Cuenco ni padayag nga di na siya mapapili pagbalik pagka-konsehal na nakabantay ko nga mas niisog siya sa iyang mga pamahayag no. Karon nigawa sa Sunstar niingon na sad si Konsehal James Anthony Cuenco nga matud pa si Cebu City Mayor Michael Rama kuno may kunong undangon ning iyang damgo-damgo nang I don't know should stop ayang gigamit nga term is should stop daydreaming no. Ningon siya nga si Cebu City Mayor Michael Rama hay naman to nabagtang man hinuon nga si Cebu City Mayor Michael Rama should stop daydreaming kuno niya dili unta kuno magsigsunod-sunod anang mga unsa nang mga ngan magsunod-sunod kuno sa ubang nasud kanang wa man gid siguro taga Cebu nga di makaingon nga tinuod na no so kanang makaingon sad ta nga nasa punto si Konsehal James Anthony Cuenco nga iyang giingnan si Mayor Michael Rama nga undangan na imong sige daydreaming diha og simong pangupya nimo si Cebu City Mayor Michael Rama matud pa ang ayang muundang sa iyang daydreaming og kapiing sa mga syudad nga iyahang nabisita ning bag-o. Kini mo'y sugyot ni Cebu City Councilor James Anthony Cuenco kinsa mo'y pangulo sa Committee on Transportation. Human mi anunsyo si Mayor Michael Rama nga gusto siyang tanang nahabiling skywalk sa dakbayan tangtangon tungod kay wa na sila'y gamit. They no longer serve their purpose matud pa. Gusto Mayor Michael Rama iyang suggestion nga ilisanig underpass or underground pedestrian crossings which he deemed to be more effective. Itumbok sa mayor nga ang Melbourne, Australia ug ang ubang mga nasud walay mga skywalk. Si Mayor Michael Rama kinumduman ni leave ni adtong October 31 hangtod sa December 16 kay niadtog Australia uban siyang pamilya. Matod ni Konsehal Cuenco sa usa ka text message nga gipadanga to sa Sunstar ni adtong milabay mga adlaw
Niingon si Kunsel Cuenco, we do not need to copy other world cities where the mayor has visited recently. We only need to use our heads. Murag bugat-bugat ni no. Kung ato ning binisayon murag mas sakit-sakit pag yun ni paminaw. Niingon siya, di ta kinahanglang mangupya sa ubang mga dakbayan sa tibuok kalibutan, sa mga ubang mga dakbayan nga gibisita sa mayor ning bag-o. Kinahanglan ra nato gamito ng atong utok. Murag lahi gyud ning po nga Bisaya ka murag bugat-bugat man. Niingon pag yun, nidugang pag yun, si Kunsel Cuenco, he should stop daydreaming. Hununga ng sige, damgo din ha. Matod ni Kunsel Cuenco, ang mga skywalk, gitukod, aron mo serve og special purpose nga mao ang luwas nga paglabang sa mga pedestrians gikan sa usa ka habig ngadto paingon sa pikas nga bahin sa usa ka daan. Labi pa kung kining maong daan, pwedeng bisiha, daghag mga sakyanan ug aron usab dili mabalda ang dagan sa trapiko sa ubos nga bahin kay magsig-uno urong-urong kay dunay mulabang. Matod ni Kunsel Cuenco nga ang solusyon wa nagkinahanglan na ng pagkaut ug paghimog mga mahalon nga mga tunnel nga magkinahanglan pagpila ka tuig aron mahimo. Niingon si Cuenco nga ang syudad kinahanglan lang nga resourceful and innovative. Magmugna lang kuno ta. Abtik ta sa itong mga pagmugna sama sa unsa man, sama matud pa sa pagpakatap ug mga sakop sa Department of Public Services kun DPS, mga job order employees ug uban pang mga empleyado sa City Hall sa mga skywalk aron pagsiguro nga sila gigamit sa insakto ug limpyo. Iyang gidugang nga ang syudad unta mas maayo sad kung makabutang makamuntar og mga CCTV cameras aron kadtong mga pedestrian will not hesitate to use them. Tinuod man, kaya ang uban, di naman lang musaka ka ng Jones kanento. Di na musaka ang tao, musaka yung kanento para magubay mong naong sa kahugaw kabaho. Nga, delikado pa kag malabnihan, di ba? Delikado pag mapangayuan baka mapaywa kay kwarta, naglakaw na lang gay ka, wala lang gay ka ni sakay, kawa kay kaplite, hingian pa kay gabot sa babaw. O, kini mo tubag ni Cuenco kay sa sayong bahay na mahayag si Mayor Michael Rama nga ang mga skywalk matud pa, nahimo na kining interim drop-in center sa mga makililimos. Matud ni Cuenco, ang konseho sa dakbayan sa Sugbo mahimo sang makapasar og ordinansa nga nagsilot ni adtong mga namuyo dias kadalanan nga mogamit sa skywalk isip ilahang katulganan ug sa may saktong termino ani kalibanganan, gawasanan sa ilang hugaw. Bantay ta niya atong mga puong kay ang uban ra ba mga kuan kayo kanang mangingon na ba di na mao sakto ni mao na di ba? So ang uban niingon si Kunsel Cuenco, ang uban manggod gamito ni nga ilang puy-anan, ang uban adto sad mang pagawas sa ilang hugaw. Midugang si Kunsel Cuenco nga ang prevention, restoration, order, beautification, enhancement team ug ang Department of Social Welfare Services personnel should be asked to patrol these places. Pabantayan sa DSWS. Anya ko i-recommend ninyo katong mga nas DSWS. Mo pabantayon ko na sa probe ko no. Aron mo patrolya sa mga dapit ug manghipos anang mga makililimos ug ibalhin sila sa mas haom ug mas tarong nga mga pasilidad. Matud ni Cuenco nga ang dakbayan mas daghan pag importante nga mga butang ug mga urgent dinalian nga mga concerns nga kinahanglang tubagon sama sa huwaw, drought, kakuwang sa tubig, pagbaha, ug ang traffic nga mauntay angayang tutukan sa mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo considering usab sa ilahang need nga mo focus sa limitado nga mga financial resources sa dakbayan. Ang plano ni Rama nga pagtangtang sa mga skywalks mitumaw ang plano ni Mayor Michael Rama nga tangtangon ang tanang skywalks mitumaw human ang duha ka skywalk des Osmeña Boulevard ug duol sa Fuente Osmeña gidemolish ni adtong milabayng buwan alang usab sa pagpatuman sa first package sa Cebu Bus Rapid Transit. Ang gobyerno ni gasto kaniadtog 9 million pesos aron lang pagtukod sa duha ka mga skywalks mga
30 ka tuig na ang nilabay, 3 ka dekada ang nilabay. So, sa una kay niingon man this usa sa mga concern ni Mayor Michael Rama sa sayong bahin sa iyang pag-ila ni atong mga skywalks, niingon siya doon ako ng mga concerning kaayo nga mga skywalks. Ang skywalks barangay Dayas nga ang usa ka bahin konektado sa sidewalk, samtang dito sa barangay Banilad ang usa ka bahin sa sidewalk adto usab mo naog sa jeepney stop. Doon na sa kuno mga skywalks nga ang usa ka bahin konektado sa sidewalk, anya ang pikas bahin paingon sa establishmento. Nya karon mayor pangutan na maligsan man ng ubang mga tao din has Banilad nga kanang di mo gamit sa skywalk bisag naghinay pa. Unsa man lang ka ng mga bata asa man nimo paagion? But lang sa una. Kung imuha ng tangtango no nya kang kuan man na I'm pretty sure nga nasa punto si Congressman Raul Del Mar kaniadto no sa pagpatukod niya ng mga inaana nga mga skywalks kay para sa mga bata. Si City Councilor Jerry Guardo, ang Committee on Infrastructure Chairman, ingon nga ang 5 ka skywalk gipaabot nga maapektuhan sa CBRT construction nga naglakip sa Pardo nga skywalk atubangan sa Santo Tomas de Villanueva Parish, ang skywalk dool sa USJR Basak Campus, ang skywalk dool sa CIT, ug ang skywalk sa Barangay Kamputhaw ug Barangay Banilad. Sige, maapektuhan na ang maapektuhan pero pangitan ninyo paagi oy. Kay panalitan ka ng bayan, ako kay baw ko kay taga-diha man ko kanang Banilad. Daghan ra ba kaayong mga bata intang manggamit diha. So asa man niyo paagion? Unya, unsa man mo kaandam sa pagtabang? Nindot ba itong suggestion konserkwen ko? Pagawas na inyong mga probe din hag mga DSWS aron mo assist aning mga ingon aning nga concern no dako kay nagtabang unta. Sige nya sa di pa ta mo dugang og mga paghisgot-hisgot break sa data mo balik mi human sa pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahang. Pagsalit ka, Musulti na lang yun ko ni Muma. pag-ibisog, ayaw pagkilasan, gabay lamang. Wa ko'y katabang. Dili ko mo to. Naarani mo ko mo to kagi. Ako ni mong gipangita. Sige. Atos bay!
Ato tabastura sa tubangan ipapayon! Pinangga ka sa Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan. Anin ako po yung Estera. Dili na ako gusto mabalik dito sa karsada. Yes, Alex. Kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan. Ug buhi nga pagtuo. Buhi nga pagtuo. Buhi ang pagtuo. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, tapos napad ko Papa. Anak ayaw mapigtandi sa upan. gugma og pagsalig, dili ang kayugot. Oh! Limus na niya di karol mo! Tuganos ang magpabilin ang imong gugma. Pasaylo ako ninyo, ate. Huwag nila ang pasaylo. Tuas sa langit ang pasaylo! Anong hugaw naman kay Kaday? Labas pa. Gusto kita makita, mama, ha? Gusto kita dali! Disi! Alam, Disi! Gipangayo na nako sa Ginoo. Nga iyan akong kuhaon. Kano gidako ni ba din eh? Basta ka na! Di ka kapag mabasa? Salamat, day. Ito kalisod sa gupamunta. Apan karon nahanaw na. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumani o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin. Babae lang ako. Uy, kayo ko sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 kabuok nga pobre ka ita. Kung saan ka na to, matuman na to ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mimong tampari? Kita dito lang. Magid man ang guys, isa may mahimong Monsignor, Bishop, ug Santo Papa. Grabe yan, Sada! Santo Papa man yun! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon sa dugang mga paghisgot-hisgot, ang Cebu Provincial Board nanawagan karon sa Metro Cebu Water District kun MCWD ilahang panawagan kay strongly urging hugot nga mas kusgan pa gid strongly urging mas kusog pa nga panawagan sa Metro Cebu Water District kun MCWD nga matubag ang problema sa tubig sa pipila ka mga dapit sa Mandaue City ug sa lungsod sa Konsolasyon. Sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni 6th District Board Member Glenn Anthony Soco, ang Provincial Board niingon nga ang MCWD kinahanglan gyud unta nga dunay paspas ug efficient and precise solution sa distressing complaints of its consumers of low to no water supply. Matud ni Board Member Soco, dunay pipila ka mga reklamo ug reports gikan sa mga konsumidor sa maong water district, mga konsumidor sa MCWD sa kakuwang ug sa wa gyoy supply sa tubig sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit, nagkadaghan na gyud kini matud pa. In particular, he said the reports came from consumers dihas barangay Umapad, Tipolo, Subang Dako, Alang-alang, Ibabaw ug Kambaro, something that residents in the town of Consolacion have also experienced. Matud ni Soco,
nga karong nihit ang pag-uwan o niya, ni grabe ng kainit, paingon na nighuwaw tungod usab sa El Nino, ug nagpaduong pagyud ang summer season, ang easy access and sufficient supply of water is essential in each household. Samot gyud board kay init kay panahon, summer pagyud, huwaw pagyud, alimuot lami biya kay kaligo, alimuot uhaw biya kay ta. So importante unta sakto nagiingong board member Soko nga essential gyud sa matag panimalay ang igo nga supply sa tubig. Midugang si Soko nga wa sila nadungog nga konkretong solusyon nga gihimo sa MCWD aron matubag ang way katapusang problema sa tubig sa service area sa MCWD. Matud ni Soko, in fact, there are no reports of scheduled water rationing. O, wa ko na bisag hisgot man lang kuno sa rasyon-rasyon. Susama sa gihimo sa MCWD sa milabay nga mga panahon. Taliwa ko no aning nagkagrabe nga dissatisfaction, wa na gud malipay ang mga konsumidor sa mga serbisyo sa MCWD. Ang Water District must address these concerns effectively sa labing dali nga panahon. Ang panginahanglan sa igo nga gidaghanon sa tubig cannot be stressed enough. So unsa man ni ron? Hala, tubagan ni ninyo MCWD kay murag kaniadto man gani nga wala pay huwaw na problema nam ganing mga tao sa tubig unsa pagkaaning karon ng huwaw na gid no. Unya gawas nga nagproblema tas tubig murag ang MCWD daghan sad kainig mga problema ang giatubang ron taliwa sa aning kagubot pagyud ni ining away-away des politika. Ato na ning lahuson sad. Biyaan na to si board member Glenn Soko. Lahus ta aning nagpadayong panagbangi sa MCWD kay karon kuno magpabilin ang status quo with regards their board of directors kon BOD. Sa usa ka suwat nga gipadang ato sa Local Water Utilities Administration kon LUA, Administrator Jose Moises Salonga nga gipitsahan niadtong Lunes, Marso 18, si MCWD General Manager Edgar Donoso niingon nga nangayo silag opinyon gikan sa buhatan sa Office of the Government Corporate Council kon OGCC kabahin sa appointment ni Salonga ni adtong Biyernes sa usa ka interim board nga mo take over sa policy making body of the MCWD for the next 6 months. Samtang wa pay tubag ang OGCC nga ilang gisunak kabahin ini, matud ni Donoso they would recognize the board led by Chairman Jose de Luz III to ensure continuous and unhampered delivery of public service. Sa suwat ni Donoso nga tukang Salonga kininiingon nga subay niini og sa pagkakaron di pa sila maka-acknowledge sa authority sa LUA kabahin niining intervention og takeover nga pag-appoint og interim board of directors. Signing their letter to show conformity were the presidents of the Association of MCWD Managers, Christine Caballas, MCWD Supervisors Association, Joseph Caballas, pareha lagi nagpilido no inyong presidente sa managers o presidente sa supervisors. MCWD Employees Union Samuel Suson and Non-Regular Manpower Resources Association Daniel Lim. Kanumduman ni adtong Biyernes si Daluz niingon nga iyahang tumanon ang takeover order sa LUA. Sa usa ka pamahayag nga giliwatan usab ni adtong Lunes si Donoso mipasalig sa tanang konsumidor ug sa mga stakeholders nga bisan pa man niining maong development ang MCWD operations magpadayon as usual. There will be no disruptions in the delivery of water services to our community. We are fully committed to prioritizing the needs of our consumers, and our efforts to mitigate the impacts of the El Nino phenomenon will persist. Samtang si Mayor Michael Rama na-shock, nakugang sa bag-ong lakang gihimo sa LUA no, og mi-insister nga magpabili ng iyang mga gipang-appoint sa ilang mga posisyon. Ingon si Mayor Michael Rama, kanang pag-appeal sa LUA, that's not the way I want it. I will have a meeting
with my MCWD on Saturday evening and they'll know what they ought to do. So I wish when I come back, things are already coming and there is no such thing as supremacy. So nasa day ni my MCWD, your MCWD. Ang mayor, nagdumilin sa paghatag og comment kung ang pag-apil sa luwa maka-apekto ba sa iyahang gi-appoint nga mga sakop sa board. Gitumbok ni Rama nga duna siya authority to appoint the members of the MCWD board. Ingon siya, my MCWD appointment should stay. Itong Oktubre 31, kay namduman, gi-appoint ni Mayor Michael Rama si Melquiades Feliciano, Aristotol Batuhan, Nelson Yuvalios, aron mopuli unta ni Daluz, Miguelito Pato, and Jodeline May Seno. Existing board members, Danilo Ortiz and Earl Bonachita, supported Rama's appointment of the 3 new members. Ang mayor niingon nga gikapoy na ang City Hall sa sigig huwat sa luwa nga mulihok sa ilang request to issue a certificate of no objection to the termination of the Luz, Pato, and Seno services last August. Taud-taud na gud kay tud, Agosto pagod. Ang luwa may patuman sa takeover sa MCWD board ni atong Marso 15 for a period of 6 months. Sa suwat addressed to the Luz and Donoso, Salonga announced the partial intervention of LUA, which she said was authorized by Resolution Number 35 Series of 2023 and approved by the LUA Board of Trustees in accordance with Presidential Decree 198 as amended. Subay niini gianunsyo usab ni Salonga ang pagbutang sa LUA officers nga sila si Maria Rosan Perez, Noel Samonte, and Annabel Gravador to the interim board of MCWD, with LUA Deputy Administrator Eileen De La Vega overseeing Friday's installation. Sa usa ka phone interview sa Daluz, may kumpirmar sa pagpatuman sa takeover ug niingon nga 5 ka board members, Daluz, Pato ug si Seno, gi-appoint sa ato ang mitaliwan nga mayor nga si Edgardo Labella, ug ang 2 ka appointees ni Mayor Michael Rama nga sila si Ortiz ug Bonachita mutuman sa desisyon sa LUA. We will abide by the order of the LUA. I think that is for the best interest of the MCWD. Mato di Daluz, ang intervention sa LUA applicable sa board ni Mayor Michael Rama. So, unsao man na ron, murag tabla sila aning kalakiha mo to di musugot si Mayor Michael Rama kay ang gusto winner man gyud ang iyang mga kuan. Iyang gusto mahitabo winner gyud sa iyahang appointees, no, mo gid on time habilin unya karon nga nisud ang luwa ningon mang luwa ha, para tabla tanan wa tanan. Apektado silang tanan. Ito nang atangan no sa mahitabuan na unya. Regardless of whoever sits there, para nako I don't really care sa kinsa pa muling ko din ha, importante na tubig ang pangutana na bay tubig. Bago pa ito na nawagan ng provincial board nga tarungan na yung tubig oy. May pa. Kana mo'y unahon, kana mo'y priority. Arita sa maybe katapusan no nga topic nadakop akong mata niining kining nahitabo diya sa Barangay Punta Engaño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay dunay matud papipila ka mga residente sa Barangay Punta Engaño nagpanon nga tusbuhatan ni Mayor Ahong Chan sa Lapu-Lapu City Hall kagahapon aron isumbong mo report ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan ang matud pa padayon nga ship breaking works sa MV Diamond Highway taliwa sa cease and desist order nga giluwatan ni adto pang Enero. Ang mga residente sa upat ka mga apektadong sitio des Punta Engaño, Sitio Lupa, Colo, Proper ug Jansen ingon nga nagpadayon ang wrecking operations o pagpangguba sa diha sa maong buhatan no ship breaking operations nagpadayon bisag giingna na sila sa buhatan ni Mayor Junard Ahong Chan nga undangan na niadto pa ning Enero nya unsa na dagurong buwan na Marso. So murag kung atong sabton wa ni patuo sa kamanduan no, wa ni patuo sa cease and desist order. Na makaingon ta ngano man ni unsa may nakaingon ani nganong karon ni kalit man mo panon tungod kay ang mga residente ilang gitumbok nga namatay ang usa ka 4 anyos nga bata tungod sa abog, toxic fiber dust nga matud pa nagikan sa shipbreaking operations. Matud sa mga residente ang maong bata
namatay sa pneumonia ni atong Domingo ug nagtuo sila nga kining problemaha tungod sa fiber dust gikan sa mga stranded nga barko. Para nako importante biya kay na kay di mo gud makita unya musud na ba bisag kanang abog sa semento kanang mga ina na ba makaapekto na hindi na magkakuan makaapekto labi pag nahubakon. So kani sila nagtuo sila nga kining maong itabua ilang gipasanginlan ang shipbreaking operations kay grabe kuno kainig fiber dust gikan sa mga barko nga naa dinha. Ang mga residente giubanan ni Josie Hayashi, amigo ni Rodel Kimod. O niya, amigo na silang Rodel kay nakag-shoot man ni before din no? Ni Ma'am Josie ni si CTN sa mga programa din Si Ma'am Josie Hayashi ni uban aning maong mga residente barangay administrator sa Punta Engaño sa pag-adto sa Lapu-Lapu City Hall aron personal nga mohangyo sa mayor nga sa pagsiguro nga ang kining maong shipwrecking company mutuman gyud sa work stoppage order. Matud ni Ma'am Josie Hayashi, nakauban ko karon kay niduol sila nako magpakuyog gyud sila sa ako nga muduol ug mohangyo sa mayor, magpatabang sa mayor. Siya midugang nga ang mga residente sa naapektuhang mga sityo antos ni karon sa mga grabing pag-ubo ug pneumonia. Matud sa ni Hayashi nga ang mayor mi-issue na ni adtong Enero 31 og cease and desist order aron mahunong ang mga kalihukan sa maong dapit apan nagpadayon gyud ay gihapon kuno matud pa ang shipbreaking tungod kay kasagaran sa mga residente sa maong dapit makabantay gihapon sa fiber dust sa ilahang hangin. Matud ni Hayashi, iyang gitambagan ang mga residente nga magpakonsulta sa ilang health center. Hapan mas gusto nilang muadto sa Cebu naman muadto sa Lapu-Lapu City Hall kay makikita sa mayor tungod kay matud pang ilang sitwasyon kinahanglan og emergency action. Napoy nagtrabaho sa barko mga upat man tingali ito giubosod sila nagkakagid-kagid naglisod og ginhawa ug unya pneumonia. Kag makaapil sa tag-ubuan na yung atong topic. Okay, ay lang tag-apil yan ng mga kagid-kagid o mga pneumonia ha. Grabe na kay na. Pero ka ng mga ubo-ubo, makarelate yung taana kay lahi na, lalim mo eh. Yung labi pa murag karong panahon na ka na gayong sa kainit, mo abog yun o samot. Matud padaghan kunog mga nangasakit, no? Mga ilang mga panit tungod sa fiber dust. Mo na nga ilahag yung gusto, doon na sila na-interview sa Bangsan Star. Ila ko nung pamati, pero sukad atong paghangin na, mo gito hinungdan, kay mura siya na abog-abog. Yan na siya mag-itom-itom, nga magdag, mga madala sa hangin unya, katol. Nakatagamtam ko na siya mga pagpangatol ni atong Enero, niyang iya ko ng banaw yung anak, nag-antos sad sa ubo, tungod sad sa paghanggap ni ining mga abog diha sa binungkag o pagpadayon nga pagpamungkag sa mga nangaguba dinhang mga barko dinha sa Punta Engaño. Si Arnel Villaganas, ang operations manager sa MV Diamond Highway, mihimakak sa pasangil sa mga residente nga nagpadayon sila silang pagpangguba sa mga barko. Niundang na kuno sila dihang nadawat nila ang kamanduan sa mayor. Iyang gipasabot ng ilang gibuhat karon clearing operation aron matangtang ang mga residue. O niya, nagsugod sila sa ilahang initial shipbreaking last year until gipaundang sila sa mayor. Mo gyapon sir, tungod gyapon maabog gyapon kay inig panghawa na to anhabi na manggawas ang abog. So, hala, tanawa na ninyo niya murag mas may sa tinuod tong giingong Ma'am Josie nga pa check up mo aron matino gyud. Nya matagaan sad mo ka ng tukma nga tambal aron di na mo mangatol atong mga kuan din ha panit og para nako mas delikado gyud kana yung pulmonary no kanang mga kanang pneumonia ka maubo ka nya wa nam tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa sa kinabuhi, mahinungdanon gyud na kita magpuyo sa kamatuoran. Kay sa 1:32 nag-ingon, kung
Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinod gayud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Niya din ang sekreto aron kita magpuyo sa kamaturan, ang pagtuman sa pagtulunan sa Ginoo. Dini sa balaang kasulatan, mabasa nato ang mga pagtulunan sa Ginoo. Busa ang unse atong nasabtan kinanglan nga ato gayud kining ipaliho. Dili kay piliyon lang nato ang unse atong nguyunan nga sundod, kundi kita muhunong sa pagpangita sa kamaturan. Kay sa Santiago 1:22-25 nangingon, ayaw limbugin inyong kaugalingon, pinagi sa pagpangita lamang sa pulong sa Diyos. Hinunua, tumanak kini. Ang mamati siyang pulong, apan dili magtuman ini, may sama sa katao nga manamin o makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya siyang panagway, apan inigpahawa na niya, palimod lang siya dayon siyang itsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga magluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod nini ug dili kutubra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Ginoo sa iyang buhaton. Busa ihikling ang bisan unsang mata sa lingla sa imong kinabuhi ug pangita gayud ang kamatuoran. Kay diha lamang sa pagtulunan sa Ginoo ikaw may imong gawas nun ug malampuson. Maigsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa tong kinabuhi. Magampok kita. Nagito nga man, ang imong pulong mo ang kamatuoran. Busa kami mangita kayo dini kanunay. Himuha kami nga kanunay gigutom o gihaw sa imong mga pulong. Amen. Sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo nagtapos sa tungtulmanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nandiyan Tatay Dodong Limshua, thank you. Si Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Dal, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa nga sa akong partner nga si Sir Manny de los Santos Rabacal, ako niyang alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Salamat sa iyong papakiguban sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.